Yan, yan, hello. Ha, magandang mood ko ngayon, magandang pakiramdam kaya maaga pa lang mag-exercise. Hindi, magkuhan tayo, early morning walking. As after that, swimming. O, dito tayo, dito lang ako maglalakad sa kuwan. Dito lang sa ano to, amenities ng unit ng kuwan, ATC Properties. Ayan, lakad-lakad tayo. Tapos mamaya-maya magsuswimming. Lalakad. Ayan, pwede na maglakad-lakad dito. Maluwag naman eh. Maka 10 ikot ka lang dito, pagod ka na. O, dito lang. Tapos na ako mag-breakfast eh. Naubos na yung hotdog ko sa wakas. Bukas, Monday, iba na. Hindi na hotdog ang breakfast ko. Biro mo, isang linggo, puro hotdog. Hotdog sa umaga. Lunes, Martes, hanggang Sabado, hanggang Linggo. Kasawa na. Hindi naman ako nagsawa. Kaya lang, laging ganun na lang ba? Maglakad dito, oh. Kanina, oh, dinidiscuss ko habang nagluluto ako yung bakit pwede ba ano to? Bakit walang government budget para sa mga SSS pensioner nagbabayad naman ng mga tax yung mga yon, di ba? Samantalang yung although nagbabayad din naman yung mga government employee kasi ang laki ng pension nila compared doble. O magkano lang maximum yata ng SSS ngayon? Nasa 15 yata. O ako matagal na ako nag-retire kaya mababa lang yung pension ko. Yung mga nagre-retire ngayon nasa 15 to 16 yata ang retirement nila pag nasa maximum contribution ka. Ako nung nag-retire ako, that was 10 years ago. 10 years ba? Hindi, 2013, tama, 10 years ago. Nag-retire ako 10 years ago. Kano lang ang pension ko? Nasa 13 lang. 13 kasi 12. Tapos nalagdagan ng 1,000, di 13. Di ba? Samantalang yung mga lowest rank sa government, kung mag-pension pinakamababa yun, 28 yata Kasi mga teacher, mga average pension mga teacher nasa 35. Sarap pala sa government. Ang sarap magtrabaho pala sa government dahil sa GSIS. Pero mukhang unfair. Kasi nagbabayad naman kami ng taxes. Biro mo karamihan sa amin na senior, mga retiree, mga 30 to 40 years na nagbayad ng tax sa gobyerno. Sino ba ang dapat kausapin sa Senado o sa Congress para isulog yung batas na dapat mag-allocate din ng tax mag-allocate din ng budget ang gobyerno para pandagdag sa pondo ng para mataasan naman ang pensyon namin. Biro mo, magkano lang? Hindi na magkasya yung pambili lang ng gamot yata Wala, hindi pa nga magkasya sa lunch money mo over the month. Biro magkano binabayad ko nung last payroll ko. Ang binabayad ko nun 32,000. Pag nakikita ko nga yung W2 ko, yung withholding income tax return ko, pag nakikita ko higit 300,000 nung na-withheld sa akin sa isang taon. 300,000 mahigit. Pambili lang naman maganda second hand sasakyan na mabibili mo nun Sana naman yung gobyerno natin maisipan naman na kawawa naman itong mga SSS pensioner. More than 30 years sila nagbabayad ng tax. Dapat siguro mag-allocate tayo ng funds para sana para mag-improve naman yung pension namin. Di ba? Siguro pag may senador o congressman na ipanukala yung batas na yon na kahit na once every 2 years lang magbigay ang budget ang gobyerno, kasi hindi sila makapagtaas dahil pag nagtaas daw sila ng
'Di ba? Dapat may 2,000 silang increase. Yung 1,000 na naibigay na nila. Yung another 1,000 hindi na maibigay. Kasi once na binigay nila yon, wala. Kakapusin ng SSS. Baka wala nang i-pension yung mga susunod na magre-retire. Oh. Eh, dapat yan, pinupundahan din. Dapat dinadagdagan din ng gobyerno. Kung ba private, hindi na nila bibigyan. Nakinabang naman ng gobyerno dyan. Laki nung napakinabangan ng gobyerno sa withholding tax naming kuhan. Although nakinabang din naman tayo sa binigyan natin sa gobyerno by providing public health saka law, peace and order. Kasi kung walang peace and order, magiging chaotic ng sitwasyon natin. O sa bagay ng mga pasweldo sa mga government health worker, sa doon nila kinuha sa taxes natin yung sweldo sa government worker, mga health worker, mga teacher, mga police, sa mga infrastructure, yung build. O, tsaka yung, siyempre di mawawala dyan ng tongpats, kickback, corruption. O, di ba? Kaya ang dami nagpapakamatay maging maraming politician na halos magpatayan, makakuha lang sa pwesto dahil malaking pera. Alam mo, sabi nga ng anak ko nung araw, pa, bakit hindi tayo makakasenso? Ang dami-dami nating binabayaran tax, di ba? O, yung VAT, di ba? Yung value added tax. O yung mga chattel mortgage, real property tax. Sa mga kotse na lang Ilang bilyon na nakukuha dyan. Registration na lang ng LTO. O tapos mga lisensya pa. Marami. Ang dami nila pinagkukunan ng tax. Tapos mangungutang pa sila para mayroon silang kuhan. Di ba? Pero ang sama lang na loko, yung isang topic lang na gusto kong maayos dyan, yung pension ng mga kuhan. Pension ng mga SSS retiree, SSS pensioner. Di ba? O biro mo, pagpalagay mo, nagtrabaho ka at the age of, sabagay mo, nag-graduate ka ng 21 years old, magtrabaho ka 22 years old, o pagdating mo ng 60, di 38 years ang kuhan mo. 38 years ka nagbayad ng tax, ng withholding tax. 38, o pagdating mo ng 60, palagi mo sa 60, o aabot ka pa ba ng 20 years noon? Karamihan sa atin, wala pa kang 10 years, pagdating ng 60, namamatay na Siguro pagpalagi mo, 15 years na lang ang buhay. Average lang na buhay ng tao pagdating niya ng 60, mga 15 years pa. O biro mo, 15 years, konta sa binayaran mong withholding tax na mahigit 30 years. Di ba? Di ba dapat? Ba't kaya wala nakaisip nun? Ba't kaya hindi nila? Porque ba private institution? Private ba? Oo, ISSS. Sila naman nag-a-appoint ng kwan dyan. Gobyerno naman yata nag-a-appoint ng mga presidente dyan at saka ng kwan. Wala namang kwan dyan, sino mga board of director dyan para ibotong kung sino presidente na or ano sino. Gobyerno naman nag-a-assign sa kanila. O pag ganyang pinakailaman ng gobyerno, dapat magbigay sila ng kwan dyan. Magbigay sila ng pondo para naman mag-improve yung pension namin. Biro mo, lahat tumataas. Pati contribution tumataas, tapos yung pension hindi tumataas. Di ba? Kasi pag nagtaas sila ng pension benefit, wala nang pe-pensionin yung mga susunod. Di ba? Mahirap masalimuot. Pero sana nga may makaisip at ipursige, sigurado mananalo yun sa eleksyon. Pag senador, lakarin niyang tumaas ang pensyon. Maraming matutuwang pensyon na yung magbigay ang gobyerno sa SSS para additional sa mga pension fund. Maraming matutuwa nun. Sa Manalo, 30 years ka. Siguro ako, 24 ako nag-start magtrabaho, 60 o 36 akong nag-contribute ng withholding tax. Tapos kung mamatay ako within 15 years, so within 15 years, panalo pa sila. Nagbigay ka ng
Nagbigay ka ng 36 years, 50, panalo pa siya 21, may 21 years ka pang naipondo. Pero hindi naman ganun kadali. Hindi naman ganun ibig sabihin nun. Siyempre ginamit din nila yung tax para protektahan ng mga mamamayan ng mga Pilipino. At saka pinansweldo din sa mga empleyado ng gobyerno. At saka para may nakawin din sila. Kasi kung wala silang nakawin, kung walang tax, property tax na lang, mahal. Yung isang unit na condominium, yung one bedroom na condominium na, magkanong pan nun? 17,000 ang tax. Oh, yung garahe mo pa sa condominium, may bayad din yun. May tax din yun. Oh, mga lisensya, ang dami. Dapat yan, nire-report nila kung magkano ang nakolekta nilang tax, tapos magkano ang ginastos eh. Para nagkakaalaman na kung kulang ba ang pera, kung saan ginastos yung tax na yan. Dami ko na sinabi, pension na. Nagreklamo na ako tungkol sa pension. Ang kakapiranggot naman kasi. Ay, sige na nga, bye-bye. Baka magsiswimming ako. Ay, hindi ko napapatayin para mahaba-haba. Magsiswimming ako. Medyo, asan ko ba na? Magsiswimming ako. Huwag kayo masyado manood sa kwan ko. Masasayang lang ang oras ninyo. Wala namang magandang sinasabi, wala namang kayo natututunan, wala namang kayo napapala. Ako, may pakikinabangan ako pag nag-viral, pag nag-con na YouTube ko.